So ayan, magandang hapon po sa inyo lahat mga pre, no? Talagang si Carbonel po ay nagbalik na sa kanyang pagba-vlog ngayon, ano? And then nag-react naman po tayo kanina dito kay Carbonel mga pre, no? Nag-react po tayo kasi siya po ay napikon dito sa mga senador na ayaw po ng impeachment, lalong-lalo na po dito kay Chis Escudero na talagang dinidelay po nila yung impeachment, no? Trial laban dito kay Sara Duterte mga pre. And then yun yung doon siya napikon at doon siya nabuisit kasi dapat ang mga Pilipino kasi nag-aantay. So bilang isang Senate President, dapat ikaw yung nangunguna diyan na naggawin mo na agad, wag nang papatagalin pa. Hindi na yung papaabutin pa kung kailan mo gusto, 'di ba? So yun yung problema no? Kasi itong ating inaasahan dapat na gagalaw ay para pong pagong. Hindi po talaga gumagalaw. Oo, in short, siya, tamad. And then eto na mga pre, no. Si Marcoleta po ay binanatan din po ni Carbonel mga pre, no. Kasi alam naman natin itong si Marcoleta ay nagsenador lang yan para ipagtanggol itong kampo ng mga demonyo ng mga Duterte, no. Oo, or mga mamamatay tao, mga magnanakaw. Yun po yung gusto niyang ipagtanggol. Pero yung bumuto sa kanya ay mga Pilipino po, 'di ba? Taong bayan po ang naglagay sa kanya diyan sa Senado. Pero ang kanyang gustong ipagtanggol itong 'di ba? Mga Duterte lang naman. Oo. Kung alam niyo naman itong mga Duterte mapang-api ito mayayabang, puro hangin, 'di ba? Mapang-api, gustong ang mga topic nila, mga patay-patay, tatakutin ka, 'di ba? Mumurahin ka, pagbabantaan ka, diyan po sila magaling. Pero walang mga utak, mga bobo. Tingnan mo si Baste, 'di ba? O supalpal po si Baste, napahiya kay PNP Chief Nicolas Torre III, no? Napahiya. Oo, napahiya. Talagang ang galing ng tatay ko, no? Oh, marami na namang mapipikon diyan. Oh. Siyempre, dinadown nila no? Dinadown po nila si Nicolas Torre mga pre. Talagang gusto nilang ipahiya pero habang dinadown po nila yung tao, patuloy pong umaangat, 'di ba? Oh, wala pong panama si Bato dito kay General Torre. Anyway, eto na. Etong si Carbonel mga pre, itong kaibigan nating si Carbonel, no? Na sumusuporta po sa katotohanan, sumusuporta po sa administrasyon. Talagang nagagalit po siya dito. Unang-una dito kay Chis Escudero at syempre itong si Marcoleta. Kasi bakit? Ang sabi po ni Carbonel ay talaga namang totoo naman na manlilin lang po itong si Marcoleta. Nililin lang niya po yung mga Pilipino. 'Di ba? Ang dami niyang kasinungalingan. Oh, madagdag ko lang itong kuryente na lahat daw ng nagbibil ng kuryente 2,000 pababa ay talagang libre na daw po. Sa tingin niyo tama po ba ito? Itong sinasabi ni Marcoleta? Para sa akin po hindi. Ginagawang tamad yung mga Pilipino Dapat sana i-reduce na lang yung syempre mahal po yung kuryente. Dapat babawasan lang sana yung i-reduce ba yung presyo, 'di ba? Yung kasi mahal po yung kuryente ngayon. So dapat ganoon na lang, 'di ba? Pero iba yung kay Marcoleta, talagang libre daw po talaga. Sino kayang malilibre? Mga Pilipino ba o mga Iglesia ni Cristo lang? Oh, yun yung tanong. 'Di ba? Kasi alam naman po natin na Iglesia ni Cristo po itong si Marcoleta, 'di ba? Oo, itong manlilin lang. O anong sabi ni Marcoleta? Isa-isahin po natin. Mahal daw yung mga bilihin. Yung ceiling green daw 10 piso isa. Nung namalingki po tayo, balik lang po tayo sa nakaraan Nung namalingki po tayo, wala pang piso yung isa. Tapos yung bill paper po, nasa 40 daw po yung isa. O nung bumili po tayo, 10 lang yung isa. Wala pang 10 'Diba? O ano pa ba? Yung kamatis. O, napakamura. So, yun po ay panlilin lang po ni Marcoleta. 'Diba? Para masiraan po yung administrasyon. Kasi yun naman po yung purpose nila. Na sasabihin nila, walang nagawa yung admin. Hindi mapigilan yung presyo ng mga pagkain, mga bilihin. 'Di ba? Alam nyo, ang bilihin naman kasi, tumataas baba yan. Parang dolyar lang. Taas baba. Hindi mo naman pwedeng ipanatili yung presyo na ganun lang talaga. 'Di ba? Pag nagmahal kasi yung gasolina, mahal din yung mga bilihin.
Oo, nung nakaraang mga taon, bakit mahal yung gasolina? Kasi may giyera sa ibang bansa. Apektado po tayo kasi kung mahal yung gasolina, magmamahal din yung mga bilihin. Yun po ang hindi ini-explain sa mga Pilipino nitong manlilin lang na si Marcoleta. Oo, kinakahiya na nga siya ng mga Ilocano eh. Kinakahiya na siya ng mga Ilocano kasi puro po panlilin lang yung kanyang ginagawa, di ba? Ganun po yan. Hindi po siya welcome dito. Hindi po. Talagang sinusuka po siya ng mga sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ganun lang naman 'yan eh. And then itong si Carbonell, nako, Marcoleta, huwag kang haharang-harang pag dumaan si Carbonell, baka mapugutan ka ng ulo. Yung ulo sa gitna. Baka matuli ka. Huwag ganon, ha? Nanggigigil pa naman itong si Carbonell sa mga talagang gustong i-delay itong impeachment trial laban dito kay Sara Duterte, no? Nanggigigil kasi ang tagal na daw pong nag-aantay ng mga Pilipino, which is totoo naman yun, 'di ba? Maraming nag-aantay, nasaan na, kailan ba gagawin? Tapos may bali-balita pa na i-dismiss itong impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Tama? Tama? Tama, oo daw, sabi nung nagbabike. Wag niyong i-delay kasi. Maraming magagalit. Tingnan mo, bali-balita ko may magrarally na dyan sa Senado. 'Di ba? May magrarally na dyan sa Senado at syempre, para saan itong rally na to? Syempre, para po ito sa impeachment laban dito kay Sara Duterte, no? Yung mga galit dito sa nag-delay ng impeachment dito kay Sara Duterte, talagang magkakaisa doon sa harapan ng Senado. Dapat nga, pupunta ako doon eh. Pero sabi ko, sige lang, dito lang ako sa bahay, suportahan ko kayo. Kasi medyo malayo po tayo, no? Hindi naman po tayo makapag-teleport, malayo. Dito lang muna tayo sa bahay kasi nung mga nakarang araw ay nasa Manila po tayo. Medyo napagod tayo, no? Pero ganun pa man, yung suporta po natin sa mga magrarally po, no? I think bukas 'yon. Ang suporta po natin ay nandun po sa kanila, 'di ba? Susuportahan po natin, magkaisa po tayo mga pre. O kung malapit lang naman kayo diyan sa Manila, nasa Manila lang kayo, Quezon City, pumunta na kayo sa harapan ng Senado, di ba? Ipaglaban po natin yung mga karapatan ng mga Pilipino. Karapatan po kasi ng mga Pilipino na malaman, no, kung talaga bang si Sara ay mandarambong o hindi, 'di ba? At karapatan din po ni Sara itong impeachment na ito. Bakit? Karapatan niyang ipagtanggol yung sarili niya. Kailangan ngayon matuloy itong impeachment para malaman natin kung talaga bang itong si Sara may pagnanakaw bang ginawa, yung mga pagbabanta niya, yung panunuhol niya, magkakaalaman kasi yan eh. At para yung karapatan ni Sara Duterte, madepensahan niya yung kanyang sarili. Karapatan niya kasing depensahan yung sarili niya. Doon mismo sa Senado mismo. Sa impeachment trial na yan. Karapatan niya yun at kailangan niyang ilaban yun. Hindi siya pwedeng magtago. Hindi siya pwedeng maging duwag. Di ba sabi ng mga Duterte, mayayabang daw sila. Malalakas yung hangin. Puro hangin yung laman ng kanilang bunganga. Mahangin ba? In short, mayabang. Tama? Mayabang? Tama daw eh. Kaya kayong mga Duterte at ikaw Marcoleta, talagang napupuno na sa'yo si Carbonell. Huwag mo siyang hahamunin. Kawawa ka. Di ba? Kawawa ka. Kasi ikaw ay ang gusto mo lang himurin yung puwet ng mga amo mo. Gusto mo himurin yung mga puwet nila. Kasi diyan ka lang, sila yung source ng kumbaga buhay. Di ba? Bakit buhay? Karamihan sa mga bumoto diyan mga dutae. Di ba? So yun lang yung ating reaction diyan mga pre, no? Talagang pikon na po ang taong bayan, nabubuisit na po yung taong bayan at bali-balita ko, nako, magkakaroon ng people power. Nako, kaya kayo, nilagay kayo ng taong bayan dyan, magtrabaho naman kayo para sa bansa, para sa mga Pilipino. Huwag kayong magtatrabaho ng para lang sa isang pamilyang magnanakaw, mamamatay tao, bastos, pati Diyos minumura, pati Santo Papa na namayapa na minumura ng inyong tatay na nagre-relax sa dahig ngayon. Akala ko ba malakas? Malakas pala yung hangin. Totoo yan. Akala ko ba malakas? Asan yung malakas? Ayun, inuli ni General Torre, pinadala sa dahig. Sabi nga ni General Torre, pag hindi ka sumama ngayon, kakalad ka rin kita dyan. Walang nagawa. Sumama.
Akala ko ba maninipa? Akala ko ba yung magsiserve ng warrant sa kanya, babarilin niya? O di kaya ibibitin sa puno ng akasya? O di kaya sisipain niya? Anong nangyari? Natamimi ang inyong tatay na ubod ng kayabangan. Di ba? Yun yung problema sa inyo. Mayayabang kayong lahat. Alam nyo, tayo po, kahit sino naman yung maging pangulo, dapat nating respetuhin yan. Pero yung ikaw ay pumatay ka ng mga Pilipino at inaamin mo pa mismo, no? Hindi nakatanggap-tanggap yan para sa mga Pilipino. 'Di ba? Mahirap na yan. Oo, doon lang tayo sa sa tama. Ang yabang nyo kasi, gusto nyo patay. Oo. Ngayon, wag kang mag-alala, hindi ka naman mamamatay. Pero mamamatay ka sa ines diyan sa dahig. Bakit? Yung lugar mo lang dyan, ilang square meter lang yan, paikot-ikot ka dyan. Oo, sa ilang taon, 30 years, dyan ka iikot. Ilan na yung edad mo ngayon? 80 na. Baka aabot ka pa ba ng 100? Anyway, hindi kita huhusgahan, hindi ko huhusgahan yung buhay mo. Buhay mo yan eh. Pero sana nga, umabot ka ng 100. Gayahin mo si Enrile. Sa tingin ko, hindi mo na kaya. 80 ka pa lang. Tingnan mo, 80 ka pa lang. Mas malakas pa sa'yo si Enrile. 102 na si Enrile. Sa pagkakaalam ko, 102 na yung edad. Ikaw, 80 pa lang. Para ka nang kukunin ng impyerno. Diba? Ang kapal-kapal ng pagmumukha nitong mga supporter nila. Pati yung tatay nila, puro lang yabang. Nagmana yung kanilang mga supporter. So anyway mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Ayan salamat sa pagsama sa ating video ngayon. At yan, huwag niyong kalimutang i-share yung video na to para marami na namang mabuisit ng mga Duterte, mga supporter nila, 'di ba? Oo. Syempre may TikTok po tayo Ballpoint Man 2.0 at syempre Facebook po. Ayan, pasalamatan ko lang pala. Maraming salamat sa mga sumama sa ating video ngayon. Syempre maraming salamat sa sa mga bago po nating subscribers diyan. Nasa 336,000 subscribers na po tayo. 200 pala. Advance lang. 236,000 subscribers. Maraming salamat mga pre. Ayan kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat!